heart is ready to be planted by the seed of the Word of God. So, kaya mahalaga lagi tayong puri sa Lord. So, continue our series, The Church of God. Let us pray first, mga kapatid. Father in heaven, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa mga pag-iingat at gabay niyong binigay po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Nilagyan niyo kami ng mga awit, ng mga papurit pagsamba. Mga awit na ito, Lord, ay alay po namin sa inyo. At ngayon, dalangin ko po ang bawat puso na maihanda sa pakikinig ng iyong mga salitang banal. Ang puso namin ay matamnan ng iyong po mga salita. Maraming salamat po, Lord, siyang gagamitin mo. Itago mo siya sa iyong likuran. Ikaw ang masilayan, ikaw ang makita. Bigyan mo siya, Lord, ng lakas, kapangyarihan, anointing o paglalangis para ma-deliver niya ang iyong mga salitang banal ayon po sa inyong mga kalooban. Salamat po, Diyos. Tinataas ka po namin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now, reading in the book of Revelation, sa chapter 2, verse 12 na po tayo. And to the angel of the church of Pergamos write, This thing saith he, hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there then that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, then to eat those sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and I will fight against them with the sword of my mouth. He that an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat the hidden manna, and I will give him a white stone, and in the stone a new name, which no man knoweth, saving he that receiveth it. So, purihin ang Lord, mga kapatid, sa pagpapabasa ng kanyang mga salita. Samahan tayo po ng Panginoon sa umagang ito at gabayan tayo sa pakikinig ng salita ng Lord. Kumusta yung katabi mo? Sabi mo, welcome. Tiyan mo siya. Ayan. Tapos, pwede na po tayong umupo. So, mamaya po mga kapatid, before we end yung atin pong service, we extend our, ano bang tawag dito, yung atin pong kalungkutan sa mga kapatiran po natin na nasunugan po sa Sauyo Church. Marami po sa kanila nasunugan. Isa po doon yung leader, Sister Gemma. Isa po siyang manggagawa, mga kapatid. Sunog talaga yung buong bahay nila, ilang pa mga pamilya. Bagamat yung church hindi inabot, pero wala silang kuryente, wala lahat. At ang malungkot doon, dahil si Sister Gemma ang ingat yaman po nila, lahat ng mga perang na ilagay o na itabi, nandun po sa bahay na sunog po. So mamaya po, kahit po magkano, hingi tayong collection. Tapos ipapadala po natin doon, mga kapatid. Siyempre yung church, magbibigay din po yun. Dahil mahirap po yung nasa mga ganyang trahedya, mga kapatid. So, I hope you bear with us dahil tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon. Ano man yung ating mga pinagdadaanan,
ano man yung atin pong mga situation, dapat maintindihan natin na iisa lang po tayo, mga kapatid. Amen? Buhay pa kayo? So, ito pong ikatlong iglesia na ating pag-aaralan. This is one of the 7 churches sa Asia Minor. Ang pangalan niya po ay Pergamum o Pergamus. Sa ibang lingwahe, itong sulat ni St. John the Divine ay napakahalaga dahil meron po siyang pag pag commendation kung tawagin. Actually, isa to sa mga pinagmamalaking iglesia nila dahil sa kanila pong matinding pananampalataya. We call that steadfast faith. Dahil sa panahon po nito, meron pong matinding persecution na nangyayari po sa kanila. Pero sila po'y nakapagtagumpay. Okay? Ang problema lang po dito sa iglesyang ito, ang tawag po dito ay iglesia na nasa gitna ng kompromiso. Ang naging problema talaga nila is not that they don't have faith. Nagtatagumpay po sila, they join in the worship o in worship service, lahat ginagawa po nila. Pero yung compromise, kung tawagin, doon po sila nadali ng kaaway, mga kapatid. At isa po ito sa mga magandang topic kapag pinag-uusapan po natin ang mga iglesia sa huling mga araw. Dahil hindi malayo na maraming ganito pong mga mananampalataya. Hindi malayo na nagtatagumpay ka naman, nakakaatin ka, but sometimes our faith nagkakaroon po ito ng kompromiso. So, yun po yung mabigat na problem. And many times, we neglect this thing, brothers and sisters, kasi akala natin ay okay lang yung bagay na yon. We go to church, we pay our tithes, we worship God, but on a weekdays, may mga compromise yung atin pong mga pananampalataya. Kaya mahalaga itong makita natin dahil seryoso po ang Lord sa bagay na ito. Ang Pergamum o Pergamos, mga kapatid, nasa Turkey pa rin siya. Ito yung nasa Bergama, Turkey ngayon. If you search, nandun po yan. Bakit? Nung panahon po nila, mga kapatid, ang lugar ng Pergamos, napaka-influential po yan. One of the most influential cities doon sa Roman province of Asia. Kasi ang Roman, mga kapatid, ay marami po siyang nasakop. Sa mga nasakop po niya, marami po doon, mga kapatid, na linagyan niya ng iba't ibang lakas, na iba't ibang mga, sabihin na natin yung mapapakinabangan ng Roma. Now, dito sa Pergamus, naging maganda ang unay political career dito. Yung political center nila, mga kapatid, nagsilbi sila sa Roman Empire na maraming taon at talagang kinilala nila na dakila ang Roma. In fact, when you read the story, ang Roma ay kilala po sa kanyang gloria. Kaya ang tawag sa Roma, the glory of Rome. The glory of Rome. Now, dito sa Pergamus, para siya yung kagaya nung pinag-aralan natin last week. Meron po silang political power and that political power leads them to loyalty to Caesar. Okay? Yung Caesar, sinasamba po nila yon. Natawag nila Caesar is Lord. But not for the Christian because Christian those times, they knew that Jesus is Lord. Ang Panginoon, ang nag-iisang Panginoon. Si Jesus ang nag-iisang Panginoon. Kaya lang, ang naging problema po dito, hindi po simpleng babanggitin lang nila na si Jesus ang Panginoon, siya ang Diyos. Sa kanila pong confession, mga kapatid, nagkokos po yun ng kanilang buhay. Dahil ang pagsambit ng Panginoon kay Caesar, hindi lang yung simpleng pronouncement
Dahil sa kanila po, ina-acknowledge nila ang Caesar bilang hindi lang leader pampolitika, kundi leader pangrelihiyon. Gino-Diyos talaga nila yon, mga kapatid. So, yan yung mabigat. Ang totoo, isa sa mga pinangahawakan natin, yung nasa Romans, sa chapter 10, verse 9, if we confess with our mouth that the Lord Jesus Christ is Lord. So, siya yung nag-iisang Panginoong Diyos. Tandaan niyo po lagi yon. Na ano po yung significant nito sa atin? You know, sometimes, brothers and sisters, we know that the Lord Jesus Christ is the only Lord, the only God. Kaya lang, meron tayong nagiging o nagkakaroon tayo ng mga sideline gods o deities. Yung mga deities. Minsan, yung trabaho mo, minsan yung kaibigan, minsan nga yung birthday eh. Ang ibig sabihin, na ipapalit natin ang mga bagay na yon sa ating Panginoon. So it means, na kapag naipapalit mo yon, sila yung priority mo. Kaya, hindi to simpleng usapin lang na nababasa natin sa Bible, ang history, kundi inire-reflect po natin sa ating buhay Kristiyano. Next one is the religious center. Sabi ko nga sa inyo, talamak po dito mga kapatid ang pagan worship. Marami po silang mga temples dito na tinayo. Nandito yung Temple of Zeus sa Pergamon. Nandito po yung Sanctuary of Asclepius. So, isa to mga kapatid sa Gino-Diyos po nila nung unang panahon. Temples dedicated to Dionysus. So, medyo kakaiba yung mga pangalan. Hindi ko na hahalukayin. Mari-research nyo naman yan kung sino yung mga Gino-Diyos na yan. So, it means, sa kanilang panahon, napakadami na pong Diyos. Napakadami nilang kinikilala. Si Athena, doon din, kinikilala po nila yon. Sino pa? Yung emperor worship, yung emperor nila, wino-worship nila, kaya ang tawag doon ay emperor cult. Kaya akala natin, mga kapatid, ay simple lang yung kanilang pinagdadaanan. Again, yung kanilang pinagdadaanan, hindi yung basta-basta. Bakit kanya? Kasi kapag hindi ka susunod sa pinagpagawa sa iyo ng gobyerno o kaya ng mga religious sector, hindi yung tipong matatanggalan ka lang ng trabaho. Ang buhay mo na ang kapalit nun sa kanilang panahon, mga kapatid. Okay? Now, yung pangatlo, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung emperor worship. Ang emperor worship, hindi lang siya political things. It was a religious. Kasi dito, pinuproklama nga nila na si Caesar ang Lord. At marami sa mga Kristiyano during that time, sa pagtanggi nilang i-proclaim si Caesar na Lord, pinagpapapatay po sila, mga kapatid. At yung kamatayan nila, hindi po yun ordinaryo. Mabilis pa nga kung pupugutan lang sila ng ulo, tapos na. Hindi po ganon, mga kapatid, ang style. Kung mapapanood nyo po at i-research yung the way of Roman ways of punishment, matatakot ka talaga, kikilabutan ka talaga. Merong hinihiwala yung daliri, binabalatan ka ng buhay, inilalagay ang katawan mo doon sa umiikot na parang Ferris wheel na maliit, tapos may nakahawak sa kamay mo rito at sa paa mo rito, habang iniikot yun, nakatali hanggang sa magkalas. Meron naman, tatalian ka sa kamay magkamila, papatakbuhin yung kabayo para mahahati ang iyong katawan. Ang iba naman, nasa kabayo ka, tapos yung leeg mo nakatali do sa puno, kaya pag tumakbo yung kabayo, nakatali ka, patay ka. So nai-imagine nyo mga kapatid yung hirap na dinanas ng mga taong ito. But still, etong mga taong ito ay nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, pag ilalagay natin sa panahon po natin, hindi baga parang nakakahiya ang maraming Kristiyano ngayon kumpara sa dinanas nila. Alam niyo po, minsan sa atin, ang labanan lang ay oras. Ang labanan lang ay eskwelahan, trabaho, madali nating bigay o madali tayong makompromise. Church, ang pangangaral ngayon, didiretsuhin ko kayo, mga kapatid, itatry ko siyang i-light dahil nung nire-review ko po ito't pinag-aaralan, talagang medyo mabigat ang
pangangaral po ngayon. Pero I hope na matuto po tayo, mga kapatid. Tingnan niyo po yung nangyayari sa paligid natin. Hindi po yan ordinaryo, mga kapatid. Yung mga kaganapan, simulan mo sa lindol. Nung nakaraang araw, lumindol sa Venezuela. But prior to that, nagkalindol tayo sa Jensan. Nagkalindol sa Japan. Nagkalindol sa California. Hindi po yan simple o ordinaryong bagay na nangyayari. Yan pong mga bagay na yan ay wake-up call po sa ating mga pananampalataya na kahit anong tibay, anong ganda ng kalagayan mo sa mundo, sa isang iglap, kayang mawala po lahat yan. So, tayo'y tinutulungan ng Diyos, hindi tayo'y tinatakot, na dapat mas maintindihan natin na kung tinatawag nating Panginoon ang Panginoong Jesucristo, siya yung dapat nating uunahin. Naiintindihan niyo po? Pupunta ka sa ugali ng mga tao. Pagkatapos natin sa paligid, tingnan nyo yung mga karahasan na nangyari. Dati, natatakot tayo sa mga adik, sa mga lasinggero, umiiwas tayo. Pero sinong makapag-iisip na mula dun sa 14 na taong gulang na mga bata, kaya na nilang pumatay? Imagine that, mga kapatid. Sa school namin, trending po lahat yun. Nag-iingat. Nagkaroon ng mga metal detector. Pero, sinasabi ko, hindi ito ordinaryo. See? Mabigat ang sitwasyon natin ngayon, but a lot of Christians, tinitake lang ito na parang light, na parang wala lang. Parang okay lang. Hindi po ganon, mga kapatid, ang mga pangyayaring ito. Ito po'y pagpapakita na nasa dulo na tayo ng huling mga araw. Sabi ng Timoteo, sabi ni Pablo kay Timoteo, mababatbat ng kahirapan, ang mga tao'y magiging mabangis. Imagine that. Yung isang grade 5 na student na babae, pinagsasaksak niya yung mga yung grade 8 na estudyante, pinagsasaksak niya yung mga grade 5. Saan ka makakakita ng ganung pag-iisip? Yung dalawa, imagine niyo na maril. Kinakasa pa yung revolver. Hindi lang yan ang mga nangyari. Napakadami pa po, mga kapatid. Nung isang araw lang, Biyernes, may mga nais. Buti nahuli po yung mga yon. If I'm not mistaken, sa Mindanao ulit yata. Meron pa sa Cavite, meron pa Apari, meron pa po doon. See? Corruption is everywhere. Yung mga tao, mga kapatid, talagang medyo tolero na. Hindi na nila alam kung saan pupunta. Kaya ito'y usapin, hindi lang po ito, mga kapatid, na simpleng bagay. So nangyayari ito, you have to take it seriously when it comes to your salvation. Naintindihan niyo po? Pag salvation ang pag-uusapan, seryosohin po natin. Pag paglilingkod ang pag-uusapan, seryosohin natin. Tandaan nyo, hindi tayo nakikipaglaro sa mundong ito. Anytime, mga kapatid, babalik ang Panginoon. Sana wag tayong maabutan ng Lord na nasa worst condition po tayo. See? So kung i-debunk natin o titignan natin ang sinabi ng Bible, i-check natin, mga kapatid, yung mga talatang binasa natin at ito po yung mensahe. The first one is how the Lord Jesus Christ introduced Himself. Ang sabi ng Bible, sa verse 12, verse 12. Hindi mo na ilagay. He who has a sharp two-edged sword. He who has a sharp two-edged sword. Alam po pa, mga kapatid, ang sword ay nagre-represent ng ilang mga bagay sa panahon po nila at sa panahon din natin. The first one, mga kapatid, yung divine authority ng ating Panginoon. So, pangalawa, yung judgment, mga kapatid, at yung pangatlo, yung salita ng ating Diyos na buhay. Now, bakit mahalagang ganito ang introduction ng ating Panginoon? Tandaan niyo po, mga kapatid, na yung Pergamos. Ang Pergamos po o Pergamon ay ginogovern po siya ng mga Roman officials na napuposes po sila ng kapangyarihan na tinatawag right of the sword. Actually, kinuha ko siya sa Latin, ius gladi, gladii. Yun yung pangalan niya. Ano po ibig sabihin nun? Right of the sword. So sa kanila pong panahon, mga kapatid, ang isang opisyal ay meron po siyang kapangyarihan
na kung ano yung gustuhin niya sa isang tao, meron po siyang karapatan, mga kapatid. At kung gusto niyang bigyan po ito ng judgment, patayin o kaya parusahan, gagawin niya po yung bagay na iyon. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa chapter 2 verse 12, na ang Panginoon siya yung uh, two-edged sword, siya yung merong sharp sword, ibig sabihin yung mga kayang gawin ng tao sa kapwa niya, for instance, ang Roman Empire sa kapwa niya, sa katawan lang nila yon kayang gawin, pero mas higit ang kayang gawin ng ating Panginoon. See, dito pinapakita dito that these people can execute criminals, can execute, mga kapatid, mga taong masasama, pero tandaan nyo po, sa buhay na ito, sa ating paglilingkod, masasaktan nila tayo pisikal. Pero hindi tayo, mga kapatid, kaya nilang saktan spiritual. Ang nakakatakot, mga kapatid, dahil ito'y binigay sa Pergamo. Imagine ninyong maigi ha, nung ito'y binigay sa Pergamo, yun yung introduction ng Lord sa kanila. Ano po yun? Two-edged sword. See, pinakita dito na walang masigit na otoridad kundi ang authority ng ating Panginoon. Walang higit na paghuhusga o judgment o punishment na lalampas sa Panginoon. Siya na talaga yung ultimate. But the good thing here, brothers and sisters, is the third part. Sabi ng Bible, the Word of God is the sword of the Spirit, or the sword of the Spirit is the Word of God. Dahil ang Word of God, hindi lang po siyang huhusga sa atin. Siya rin yung magtutuwid, siya rin yung magbabago. Hindi lang ito yung magpaparusa sa atin, ito rin ang tutulong sa atin, kagaya sa Pergamo, mga kapatid, na naiintindihan nila na kailangan nila ang salita ng Diyos para sila'y lumakas, para sila, mga kapatid, makapagpatuloy sa gitna ng mga persecution. This is just simply declaring from the Lord Jesus Christ. Yung Roma, kaya nila ang earthly sword. Yung Roma, binibigay nila yung earthly sword. Pero sabi ng Panginoon, hawak ko yung eternal sword. Hawak ko ang authority, hawak ko ang judgment, at hawak ko ang salita ko na siyang magbibigay ng tagumpay sa inyo. Could you imagine this, brothers and sisters? Habang sila'y dumadaan sa bigat ng sitwasyon ng kanilang buhay, sa tindi ng persekusyon, binigyan sila ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos na buhay. And the same analogy na pwede nating gamitin, the same thing na kaya na o pwede nating gamitin sa mga sandaling ito sa buhay po natin. Yes, there are times sa buhay po natin that even the authority of God na babypass po natin. And here it comes, the judgment of the living God. Eto na, parating na. See? But there is always a grace of God. If you will hold fast, if you will go back and listen to the Word of God and change your life, sabi ng Bible, merong salita ng Diyos na kayang ituwid ka, kayang bigyan ng pag-asa ka, kayang kulungan ka, at kayang bigyan ka ng bagong buhay, bagong tagumpay. Naiintindihan niyo po, mga kapatid? See? Sabi ni Mateo, fear them not, or fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Huwag kayong matakot dyan. Sabi ng Bible, see, kung dito sa mga pumapatay, sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag kayong matakot dyan. Paano pa ba ang mga gutom? Paano pa ba ang kawalan? Di, mas dapat hindi tayo matakot doon. Kung sususpindihin ka dahil pinili mo ang Diyos, so be it, mga kapatid. Walang tataas sa karunungan ng Lord. Minsan sinusubukan lang po tayo. Amen? Tandaan ninyo, mas pipiliin ko ang Diyos, mga kapatid, kesa mawalan tayo ng ganito. Mas maganda nang nasa Diyos tayo, kahit na ano pang maging kapalit nito. See? Ang labanan ngayon ay hindi na po biro. Mabigat ang labanan ngayon, mga kapatid. Kaya kung hindi mo titiyakin at di mo siseryosohin ang iyong paglilingkod, madidelikado ka. Sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, paano kaya yung kung ang mga matutuwid, sabi ng Bible, ay sasalain pa, saan pa kaya pupulutin yung hindi matutuwid? See? Sa atin mismo sasalain ng Lord.
Kaya wag tayong maging kampante sa ating paglilingkod. Always think of this. May tagumpay ka ngayon, praise the Lord. May tagumpay ka kahapon, praise the Lord. Pero sa mga susunod na araw, ingatan mo yung tagumpay na yan. Baka makompromise ang iyong pananampalataya. Kasi isa sa pinakamahirap sa buhay natin, tandaan ninyo, hindi lang yung magtagumpay tayo sa labanan, kundi mapanatili natin yung tagumpay na nagtatagumpay tayo. Doon tayo binanatan at binabanatan ng kaaway. And the same thing din sa Pergamos. Bakit? Nagtatagumpay po sila. Kino-comment sila ng Panginoon. Okay kayo, ang galing ninyo. Mahusay ang inyong pananampalataya. Pero after a few days, mga kapatid, nako-compromise ang kanilang pananampalataya. Church, pwedeng malakas ka ngayon. Pero ingatan mo yan, kapatid. Ingatan mo yan. Yung iba, nagsimba nung linggo, umiyak, nangako. Ngayon, wala. Diyan ba kayo? Tapos, paano tayo haharap sa Panginoon? Ang pakiusap ko lagi sa inyo, magseryoso kayo kahit na anong kapalit nito. Amen? Okay ba kayo? Isang araw, makikita nyo mga kapatid, lahat ng pinagpagalan natin, makikita nyo yung tagumpay na yan. Kaya alam, minsan may mga Kristiyano, andun pa rin sa sitwasyon na talagang nakukompromise pa rin. Tapos minsan pinagmamalaki natin, Kristiyano tayo. No, it's not. Minsan nakakalungkot nga, mga kapatid eh. Nakakalungkot, maraming mga mananampalataya nandyan sa estado na yan. Buhay ba kayo? The next thing is in verse 13. Nakalagay ba yung verse 13, Bal? Praise doon where Satan's throne is. Kaya mong kunin. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Saan siya nakaupo? Actually, mga kapatid, even the scholars, may mga nabasa ako at meron akong mga nakita na kahit ang mga scholars, hindi sila magkasundo-sundo kung ano ibig sabihin po nito. Dahil yung praise na where Satan's throne is, or where Satan's seat is, iniisip nila dahil may mga altar doon, o may altar doon si Zeus. Yung isa sa mga Diyos-Diyosa nila, sa ancient world, sinisimbolo po yun ng mga pagan worship. So nandun, ang kaaway. Minsan naman, isip po nila, sabi ng mga scholars, ito yung emperor worship. Kasi si Caesar ang kinikilala nilang Diyos, at si Satan, mga kapatid, kumikilos dito sa taong ito sa pamamagitan ng dalawang bagay, through religious and political idolatry. So iniisip din niya ng mga scholars. And another thing, yung tinatawag nilang healing God, si Asclepius. Healing God ang tawag nila, nire-represent po kasi yan ng serpent. Kung makikita nyo itong Diyos-Diyosa na ito, serpent po ang description sa kanya. At sa scripture, mga kapatid, ang serpent, walang iba kundi si Satanas. Naintindihan niyo po? So regardless of those things, ang mahalaga doon, makita natin na yung lugar na yon ay pinamumukaran ng demonyo. Ang totoo, lately, nakabasa po ako, sabi niyang ganyan, na malamang ang Antichrist dyan manggaling sa Turkey. Hindi natin sinasabing Turkish siya. Pero sabi niya, ito yung tinote niya, where Satan's throne is there, Satan's seat is there. So, iniisip ng ibang scholar, dyan manggagaling yung Antichrist. So, I don't know, mga kapatid, the exact reason, but one thing is for sure, etong mga sinabi po natin ay mahalagang bagay. Bakit? So, kahit pa, tandaan niyo po ito, kahit pa, ituring iyon na doon, tandaan niyo lagi, etong mga bagay na itong binigay ko sa inyo, ang altar of Zeus, emperor worship, Asclepius worship, etong mga ito, mga kapatid, ay pagpapalapit natin sa sarili sa kaaway kay Satanas. Kaya, mentras na lumalapit tayo, nag-idol tayo, ano pa yung mga ginagawa natin, mga kapatid, di lang tayo uma-idolize, minsan yung oras natin, binibigay natin sa kung kanino, minsan yung mga panahon natin, yung mga bagay na dapat sa Diyos, binibigay natin sa kung kanino, mga kapatid, lumalabas na masinuunan natin ang kaaway. Wag po. Naintindihan niyo po? Yan ba kayo? Kasi minsan ang blessing ay nagiging kalaban ng Diyos. See? Alam niyo ba yon?
Minsan kahit ang pagpapala niya na magpapalapit sa Kanya, minsan ang biyaya niya na dapat na binigay sa atin na magpapalapit sa Kanya, yun minsan ang nagpapalayo sa atin. Imagine ninyo mga kapatid na marami sa atin pinagpala ng Lord. Iningatan. Sa mga estudyante, magsabi kayong amen. Amen. Yung mga estudyante, wala. Mapalad ka, buhay ka ngayon. Buti wala ka sa Tacloban nung nangyari yon. Naintindihan nyo ba yon? Kami, nung kinakausap ko yung mga estudyante ko, yung mga bata, sabi ko, ano naging epekto sa inyo yon? Lahat sila halos, mga kapatid, nagsabi, sir, parang na-trauma kami. Na kahit ang safe zone, yung heaven o haven place na yon, yung safe haven na yon, mga kapatid, hindi na naging komportable para sa kanila. Hindi nila alam kung sino yung meron dalang barelo, meron dalang panaksak. Nakakatakot. Yung isa, sabi niya, sir, naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin. Nagkaroon sila ng phobia. Malamang dati nangyayari na yun, may sumusunod o sa susundan siya, pero baliwala. Pero nagkaroon ng trending ng ganito, nakita ninyo kahit sila, mga kapatid, ay nasa sitwasyon na traumatic na. Church, hindi na po ordinaryo ang mga bagay na ito. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, ang pananampalataya mo rin ay huwag mong gawing ordinaryo. Dapat extraordinary na rin. Kung tayo'y binabanatan para pabagsakin ng kaaway, gamitin mo yung sitwasyon na yon para lalo mong purihin, para lalo kang maglingkod, para lalo kang kumapit sa ating Panginoon. Amen? See here, once we say these three things, ano ibig sabihin nun? Si Satanas, in-establish niya yung kanyang strongholds. Idolatry is normalized. Truth is rejected. Yung idolatry, parang okay na lang. Ano tawag ng mga LGBTQ, RSTUB, WXYZ sa atin ngayon? Pride Month. Ang birthday ko, sineselebrate isang araw, ganun din sa'yo. Ang birthday ng mga tatay, isang araw. See? Naisip niyo ba yon? Christmas Day, isang araw. Lahat sineselebrate natin ng isang araw. Pero sila gusto nilang kunin isang buwan. Nakita niyo mga kapatid? Pero para sa atin, parang okay lang. At sinasakyan yan na maraming politiko. Yung kanilang idolatry, yung kanilang sinisyo, gusto nila isang buwan sineselebrate. Hindi sila napapagod. Pero tayong mga mananampalataya, mga kapatid, nasa katotohanan tayo, nandito tayo sa presensya ng Lord, tayo'y mapapagod? Wag! Mas lalo tayong ganahan sa huling mga araw na ito dahil totoo ang Diyos at totoo ang kanyang pagbabalik. Pag nakita nyo na ang mga bagay na ito, tumingala na kayo dahil ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Kaya tayo'y nai-excite, hindi tayo sinasabi natin, masaya tayo dahil may namamatay, masaya tayo dahil lumilindol. No, it's not. Yan ay parte at kasama sa mga hula sa huling mga araw. Kaya pag nakikita niyo yun, mga kapatid, titingala tayo, sasabihin mo na lang talaga sa Panginoon, salamat Diyos, pinupuri kita Panginoon. Totoo ka sa iyong mga salita, totoo ka sa iyong mga pangako. See? Dapat nandun ang mga mananampalataya. Hindi yung konting problema lang, konting pagsubok lang. Ayaw na. Wag. Nakukuha nyo? Truth is rejected. Kita nyo anong tawag sa kanila? Pride Month. Minsan dyan ko sila hinahangaan eh. Nakinig po kayo. Minsan dyan yung nakakatuwa eh. Pride Month. Sineselebrate nila isang buwan. Pero minsan, alam nyo, hindi ko sinasabing mas mabuti sila sa atin. Ang sinasabi ko, sila isang buwan lang hinihingi nila. Pero alam nyo, maraming mga Kristiyano, taon at taon na ang pride sa puso, hindi pa nawawala. Sila month lang eh. Marami sa atin, nandun pa tayo sa sitwasyon na napakataas pa rin ng pride natin. Diyan ba kayo? See? Tanggalin mo na yan, pakumbaba ka na. Malay mo, hindi ko masabing kaaway mo, pero yung taong yon, baka mamaya, yan pala magpapautang sa'yo. O di okay. Tignan nyo ngayon ang katotohanan, nire-reject. Pinapalitan nila ang katotohanan. Bakit? Ang sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig, totoo naman. Pero kahit Diyos ay pag-ibig, katotohanan din ng Diyos. Naintindihan niyo po?
Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang katotohanan at ang pag-ibig. Ang katotohanan at ang pag-ibig magkasama. Kaya wag tayong magpakalindang. Alam niyo po, nagpa-performance task ako sa mga bata dahil ang topic po namin mga kapatid ay discrimination. Lahat po sila halos. Hindi ko nasasabing lahat pero majority sa kanila mga kapatid, ang kanilang prinesenta, wag i-discriminate ang LGBT. Grabe ang mindset po nila. Kaya pagkakausapin mo sila, sasabihin na, Sir, di ba pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Doon sila naliligaw mga kapatid. Church, hindi porket pag-ibig nasa katotohanan na. Amen? Ang sumasala sa pag-ibig ng Diyos ay ang katotohanan. Amen? Hindi pwedeng puro pag-ibig. Marami pong mga pag-ibig na naliligaw. Maraming pag-ibig na nadidisgrasya. Ilan na yung ALS natin mga kapatid, although iba nakagraduate na. Kasi mahal niya yung boyfriend niya. Ayun, nagpag-ibig sila. 4 yung naging anak, ngayon hiwalay na. Wala kasi sa katotohanan. Kaya dapat magkasama po yun. Huwag po nating i-reject ang katotohanan. See? The political power replaces God. Ang inuna nila, ang emperor. Ang inuna nila yung mga idols. Yan yung situation po ng mga tao dito. Church, reflection din po to sa atin. Alam niyo po, sa sitwasyon po natin ngayon, wala po tayong masusulingan. Wala na tayong maaasahan. Sa Diyos talaga mga kapatid. Ang gobyerno natin, hindi natin alam kung tumatakbo pa ang Pilipinas. Ang gulo ng sistema, hindi mo alam. Hindi natin alam kahit tayo sa buhay natin. See? Ito'y mga strategy ng kaaway para guluhin ang mga mananampalataya. Kaya tayo wag pa rin nating i-compromise yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At ang mabigat dito yung pang-apat, ang relihiyon ngayon ay naging korap na. See, ang mga taong bumabandera dati ng Panginoong Jesucristo, sila yung nailuklok sa mga posisyon na dapat tutulong. Pero sila yung makikita mong nasa controversial ngayon. Yun yung nakakatakot. Silang mga nangunguna para ipahayag ang salita ng Diyos. Pero naging korap na yung ating mga reliyon. Kaya sino na lang ang paniniwalaan ng mga tao? See? Kaya lumalaganap din mga kapatid ang ganitong kasamaan. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano na dapat tumindig sa pananampalataya, naging korap na rin. So saan pupunta? Hindi rin tayo paniniwalaan. That's why ikaw tumindig ka sa iyong pananampalataya. Amen? Na kahit man lang sa opisina mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, makita na meron talagang totoong Kristiyano, meron talagang Kristiyano pa rin na may takot sa Diyos. Amen? See? Ang Pergamo is one of Satan's strategic headquarters. Kaya lang ang Panginoong Jesucristo naglagay siya ng iglesia doon. Church, hindi to aksidente. See? Dahil gusto ng Lord sa gitna ng kadiliman na yon, merong mga mananampalataya na tumindig sa kanilang pananampalataya na magsilbing halimbawa at ilaw, magsilbing liwanag doon sa mga taong yun. Church, kung wala tayo, sinong titindig? Ang problema sa maraming Kristiyano, nakapokus tayo saan? Sa mga pansarili nating mga bagay. Yan ang nakakalungkot. Kasi kung hindi mo pa kayang i-overcome ang sarili mo, paano gagawin ng Diyos sa mas malakit, mas malawak na gawain ng ating Panginoon? Andiyan pa kayo? Tandaan ninyo, ang babalikan ng ating Panginoon ay alin? Ang mga Kristiyanong gumagawa sa kanyang ubasan. See? The fourth thing is the commandments of the Lord, or the commands of the Lord Jesus Christ to the faithful Christians. You hold fast my name. You hold fast my name. Alam niyo po yung praise na yan, sa extraordinary yan. Kahit merong mga persecution, hindi nila actually dininay ang ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po, ang pinaka-karakter na hinighlight dyan, si Antipas, tinawag niya my faithful witness. Si Antipas, according sa tradition nitong taong ito, bagamat wala siya dito sa Bible, pero sa tradition nila, sinasabi daw itong taong ito, mga kapatid, na pinahirapan. At ang uri ng kanyang kamatayan ay hindi po normal. Ang totoo, pinasok daw siya sa isang bronze bull, o yung tinatawag na yung bronze na toro.
ipinasok siya sa loob at pagkatapos sinilaban po yun. Niluluto siya sa loob po nun. Ano ba yung bronze sa Tagalog? Tanso? Yung tanso, malaking toro yun na tanso. Ipasok ka doon. Yung pa lang ang init na nun, tapos sisilaban pa ng apoy. Hindi natin alam mga kapatid kung ano yung dinanas ni Antipas. Pero binigyan siya ng highlight ng ating Panginoon. He was my faithful witness. Kaya dito mga kapatid, kung itong taong to'y hindi niya give up, ito sana'y maging aral po sa atin bilang mga mananampalataya, maging hamon din sa atin na sa ating mga pinagdadaanan, kahit papaano, huwag mong i-give up ang iyong pananampalataya. Bagkos, kahit anong mangyari, magpakatibay ka, magpakatatag ka, maging tagumpay ka sa lahat ng pagdadaanan mo. See? Tatandaan nyo lagi mga kapatid, that faithfulness is not measured by comfort. It is measured by obedience. Marami sa atin nasa comfort zone pa rin. Madali pong magtapat sa comfort zone. Madaling maglingkod pag komportable ka. Amen? Diyan ba kayo? Tignan nyo, komportable na kayo. Nasaan ba si King? Men, ikaw na lang, men. Halika. Lipat mo to. Tinutok mo sa akin. Masama pakiramdam ko ngayon, mga kapatid. Medyo napagod tayo. Nag-shooting kasi ako kahapon eh. Para kumita naman tayo. Gilid mo. Sila naman magkasakit. Huwag ako. Sabay ganun ito. Ayan. Tama yun. Mapakinabangan yung laki ng katawan mo. Hindi, ayoko nga eh. Commercial muna tayo. Mga kapatid, segwayan ko lang. Mag-ano kayo, subscribe kayo sa YouTube channel natin. CLM North Caloocan ba? Sino bang may hawak nun? Ikaw, Erica? CLM North Caloocan. Malay nyo, kayong lahat, ang dami natin, makasubscribe kayo, o di kikita pa tayo. Tapos yung mga kaibigan, kahit yung mga katrabaho, ganun lang. Malay nyo naman, makabili tayo ng bagong church. Makapagpatayo tayo sa subscribe na. Kaya kapag ako naging presidente, yan talagang una kong panukala eh. Alam mo batas, lahat ng Pilipino mag-subscribe sa gagawin kong channel. Ilan ang Pilipino? 120 million? 120 million may subscriber ka. Kita ka ng kita noon araw-araw. Okay ba yon? Pang matalino lang yun, mga kapatid. Basta magsasalita ka, manonood sila, pera. So, ganun din sa atin. Hindi, babalik-balikan nyo, tapos i-share po ninyo. Okay? Dati, hindi lang mga mananampalataya, huwag mong i-give up. Bagamat tayo madalas o minsan, nasa situation na comfort, hindi po yan ang usapin na pagtatapat. So, subukin talaga tayo, kung matapat tayo, sa mabigat natin pinagdadaanan. Sa mahihirap nating sitwasyon. Kagaya niyan, pe-pressuring ka ng mga bayaran. Anong bayarin? Anong panahon na ngayon? 28? 28 na ngayon? 2 araw na lang mga kapatid, ang mga due date palapit na. May niloan ako dati pa sa SS, ngayon ko palang binabayaran. Katapusan ng deadline. May bayarin kami sa ganito, may bayarin kami sa ganyan. Kahit ako mga kapatid, gusto kong magtrabaho. Gusto kong kumita. Pero hindi yon ang tinatakbo ng puso't isip ko, mga kapatid. Kasi gusto ko rin magtiwala sa Diyos, na ang Diyos sa mga panahon na hindi mo gusto, sa mga panahon na hihirapan ka, pag pinakita mo ang katapatan mo sa Lord, mga kapatid, sumunod ka sa Kanya, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Amen? Tandaan nyo lagi yan. Huwag kayong matatakot sa inyong mga pinagdadaanan. Now, in verse 14 and in verse 15, this is the problem. Ang sabi ng Bible, verse 14, Atiban. Sige. Kaya mo yan, Ban. O, di ba, ang laki? Kitang-kita ako, ah. But, ito nga basahin, Ban. But I have a few things against thee. Punta na tayo dito. Because thou was there then that hold the doctrine. Ito po yung una, si Balaam. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. To eat things sacrificed unto idols and to commit fornication.
So hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Una po, si Balaam. Alam niyo ba po ang istorya ni Balaam? Si Balaam po, mga kapatid, but before we go to Balaam, yung church na ito, nakasurvive po sila sa matinding persecution. Saan po sila nag-fail? Saan sila bumagsak? Sa compromise. Ito yung gusto kong balikan sa inyo kanina. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, nakakapagpatuloy, kaya lang hindi sa tuloy-tuloy. See? Ibig sabihin, may mga Christian na nandyan sa sitwasyon. Alam mo yon na magtatagumpay ka ngayon, masusurvive mo yung linggo, pero dadaan yung kasunod na araw, doon ka hindi palulusutin ng kaaway. Bakit? Kasi nandyan na yung compromise eh. Okay, paano yon? Minsan, humihiling tayo sa Diyos. Sa paghiling natin sa Diyos, tinutugunan tayo ng Panginoon. Tama? Ganito ang compromise. Kapag minsan yung mga taong ginamit ng Diyos para sa iyo't makatulong, makikita rin ng kaaway yon para gamitin niya para sa iyo naman na ikaw ay makompromise. Halimbawa, humiling ka sa Lord, payagan ka ng boss mo na hindi pumasok dahil may gagawin ka. O kaya may hinihiling ka sa Panginoon na sana Lord matugunan yung financial ko, tapos may isang tao na gagamitin para tugunan. Ang nagiging problema, minsan yung mga taong yun yung gagamitin ng kaaway. Na kapag sila naman yung hihiling, kailangan mong umuo. Kahit na ito ay magsasacrifice sa iyong pananampalataya. Yun yung compromise. Kaya minsan yung akala natin biyaya ng Lord, minsan dyan tayo susukatin at susubukin eh. Kasi ito yung mga taong nakatulong. Kagaya sa akin, yung boss ko, dati, sabi niya, inom ka, inom ka. Sabi ko, sir, hindi po ako umiinom. Sabi niya, birthday ko naman, yun yung pinakamataas na sa amin, ha? Birthday ko pa naman, ipapahiya mo ba ako? Hindi talaga, sir, eh. Hanggang sa nagpilitan kami, nagpilitan. Sabi ko, bahala ka, sir, suspendihin nyo na ako, hindi talaga ako iinom. See? Sa awa ng Lord, di nila ako na pilit. Tapos dumaan na naman ang panahon, pinapapunta kami sa anniversary, magsiswimming kami, dahil doon ibibigay yung bonus. Lahat gagawin nila para lang mapapunta ka doon. Ano sabi? Hindi ibibigay ang bonus kapag hindi kayo pumunta. Hindi ko siyempre pipiliin yon. Actually, 3,000 lang naman yung bonus doon. Hindi ako pumunta. Dahil hindi ako pumunta, binigay sa akin 1,500. Saan pumunta yung 1,500? Sa kanila na, pinang-inom nila. Si ganun yung compromise. May mga taong gagamitin para ikaw ay sabihin na natin mabiyayaan, but the same person din, o the same situation din, gagamitin para yun naman ang hamon sa iyo kung mananatili ka sa Panginoon. Ano sabi ni Pedro, mga kapatid, ano sabi ni Pablo? Mas susundin ko ang Diyos kesa sa tao. Amen? Natatakot ka sa bayaran, ang Diyos ang may kontrol ng mga ginto't pilak. Ako nga, yan yung pinaplano ko ngayon. Ang totoo lang, nahirapan na rin ako magmotor. Nagpipray ako, Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan. Nagpipray ako, magkakotse ako. Bibili na sana ako last week. Naalala ko, wala pala akong pera. Mali, sabi ko. See? Kaya wag yung gagawin yun, ha? I-check nyo muna kung may pera kayo. Wag tayong mako-compromise. Yun yung sitwasyon natin ngayon. Yun yung labanan natin ngayon. Ito yung Pergamos Church, hindi ito malayo sa atin. Ito yung ating pinagdadaanan. Ilan sa atin dito lalakbay sa isang linggong to? Ilan sa atin ang lilipas? May mga labanan po tayo niyan, mga kapatid. At yung kompromiso, yun po yung nakakatakot. Bakit? Kung sa persecution sila'y nagtagumpay, hindi sila natalo. Ang church ng Pergamo, mga kapatid, ay na-compromise at doon sila naging corrupt. Doon sila naging corrupt. Kaya ingatan po natin yon. Uulitin ko ha. Nung Miyerkules, nag-preach dito si Sister Sai. Ang topic niya kay Elijah. Si Elijah, mga kapatid, balikan natin ng konti. Nanalo po yan sa maraming digmaan ng pananampalataya. Ginamit ng Lord, bumuhay ng patay. Ginamit ng Lord, magpaulan. Ang daming mga himala. See, imagine ninyo,
Pero nung dumating na siya'y hinahanding ni Jezebel, tumakbo po siya mga kapatid dahil ayaw niyang mamatay. Pero sabi niya sa Lord, gusto ko na pong mamatay, Lord. Ang gulo rin minsan ni Elijah. Bakit? Kasi nasa sitwasyon siya na alin. Nasa sitwasyong nagtatagumpay siya. Listen, nagtatagumpay siya. Ang naging problema niya, yung mapanatili yung victory na yon sa estado niya. Yan ang delikado sa maraming Kristiyano. Oo, nakakapagsimba tayo linggo-linggo. Nasusurvive natin yon. Then after that, anong ginagawa natin? Madalas sa atin mga kapatid, pag linggo, doon tayo lahat duguan. Alam nyo, inaasahan tayo ng Lord mga kapatid, pag linggo, malakas tayo. Maraming Kristiyano kasi, linggo, lalakas yan. Mula Lunes, nabaybay yan, duguan yan. Pagdating na naman linggo, marirevive. Hindi ko sinasabing hindi okay yun, nakakasimba ka. Pero sana naman, tuwing harap tayo sa Panginoon, nandun naman yung pagpapakita natin, Lord, hindi lang ako nag-survive, nagtagumpay ako, kaya ako, Lord, ay nandito, magpupuring malakas sa iyo. Nandito, magpapasalamat ako sa iyo. Yun yung tinitingnan ng Lord sa atin. Maraming lumalapit, Lord, tulungan mo ko, Lord. Maganda naman yung bagay na yun, mga kapatid. Pero hindi lang nagbibigay ng tulong ang Panginoon. Nagbibigay din siya ng alin, ng lakas at tagumpay. Araw-araw. Sana wag makompromise yung ating pananampalataya. Naintindihan niyo po? Sino si Balaam? When we go back to the doctrine or the historical backdrop ni Balaam, mababasa niyo po yan sa Numbers chapter 22 hanggang chapter 25. Hinire niya po si Balak, hinire niya po yan, si Balaam para i-curse si Israel. Kaya lang, hindi inalaw yun ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi kinurse. So si Balaam, gumawa po siya ng ibang way. He encouraged yung Moabites na babae to seduce Israel. Hindi nila natalo ang Israel, kumuha sila ng ibang strategy. Church, ganyan tayo minsan, di ba? Sa labanan, mananalo ka sa ganito, tuwan-tuwa tayo. Pero ingatan mo rin yung mga blind spot natin. Amen? Kasi baka doon tayo targetin ng kaaway. Kahapon, nagkasal po ako. At isa sa mga simbolo po nung kasal, yung aras. Alam niyo yung aras? Simbolo ng pagpapala. Yung po yung pera. Sabi kong ganon sa kanila. Sabi ko, Lady, Michelle, ito yung aras, binibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, ikaw lalaki, ikaw ang magpo-provide sa pamilya mo. Magtatrabaho ka, tutulungan mo sila when it comes to finances, when it comes to strength, lahat ikaw, dahil ikaw lalaki. Ngayon, ibigay mo yan kay Michelle. Binigay niya kay Michelle. Ito yung aras para sa iyo. Sabi ko sa kanila, Michelle, tandaan mo ito. Kapag si Lady, kapag yung lalaking ito, tatama rin pumasok, magsasakit-sakitan, kunin mo yung aras, ipakita mo sa kanya, at sabihin mo, ang pangako mo sa akin, magtatrabaho ka para sa akin. Naintindihan niyo ba yon? Buhay pa kayo? Parang ayaw ni Lady. Ang point doon, simple lang, mga kapatid. See, in connection dito po, ang kaaway gagawa ng paraan. Kung hindi kanya papagsak sa ganitong sitwasyon, iikot siya. Di ba sabi ng isang preacher, ang target sa atin ng kaaway minsan itong front natin, yung harap. See? Kung ano-anong nilalagay dyan, nalagyan mo ng harang, dumadaan naman siya sa likod. Pinapaalala niya ang mga mapapait at masasakit na nangyari sa iyo. Sa harap, minsan nakakaya na natin eh. May mga bagay na akaya ko to. Iiwas ako dito. See? Pero nung nakita ng kaaway, hindi kanya kayang banatan sa harap, tumatalikod siya, doon kanya babanatan. Saan ka babanatan? Minsan sa mga nakaraan ng buhay mo, sinaktan ka niyan. Yung nakaraan ng buhay mo, di ka pa niyang binabayaran. Yung nakaraan ng buhay mo, sinasabit, hinahalukay niya. Maraming ganyang mga mananampalataya. Kaya makikita mo minsan, sa daming biyaya na Lord, di niya na makita. Sa daming biyaya ng Panginoon na tinatanggap, di niya na ma-recognize. Bakit? Kasi laging naaalala yung mga pait at sakit ng nakaraan. Church, ingatan po natin yon. Amen? Andiyan ba kayo?
Kaya anong punto po dito, mga kapatid? Nung nangyari po yun ang resulta, nagkaroon ng sexual immorality sa kanila, ng idolatry, and then the judgment of the Lord Jesus Christ, the judgments of God came. Kaya anong nangyari po sa kanila? Hindi lang sila naging corrupt externally, hindi sila nawasak ng kaaway, mga kapatid, externally. Sila'y naging corrupt internally. Sila, mga kapatid, nasira yung loob. Ganon ginagawa ng kaaway sa atin. Maraming mga nakapasaj na mga kapatiran. Ang ganda ng tingin, ang daming kolorete, nakachinchanso pa yung iba, ang daming mga, siba? Tingnan mo yung sarili mo. Pero maraming Kristiyano nagtatago lang sa ganon eh. Parang naalala ko yung isang, ang tawag sa amin dati niyan, yung ka-eyeball mo. Ba sa Facebook, may napanood ako dyan, ka-eyeball niya. Nagkita sila, ang ganda sa Facebook, ang ganda sa picture. Pagkatapos nung nagkita sila, matanda na pala. Tapos talagang grabe yung mukhang, sorry for the word, parang mukhang impacta. Tapos tinitignan ng lalaki yung picture, sabi niya, ba't ang layo? Yung pala, nilagyan niya ng maraming kolorete para magmukhang mukhang tao. Mukhang tao. Grabe na. Hindi, yun yung minsan tayo. Yes, kaya nating itago ito. May times hindi ka kayang banatan ng kaaway eh. Dahil nakikita ng kaaway, pag masaya ka, di naman niya nababasa puso mo eh. Wow, nakangiti ito, mukhang mahirap to pabagsakin ah. Wow, nag-iikap po ito. Wow, wala, binabati na ito ah. Wow, talagang ang saya-saya. Wow, nagpupuri siya. That is external expression. Hindi ka kayang babagsakin doon ng Lord kasi kahit may pinagdadaanan ka, okay lang, nagmi-ministry ka pa rin. External expression. Pero minsan kapag nag-iisa na tayo, doon nakikita ng kaaway, ang problema mo pala internal. Kaya doon tayo pinapasukan. Church, ingat. Kaya tingnan nyo may mga Kristiyano na magugulat ka na lang, biglang nag-i-explode. May mga tao gano'n na sitwasyon. Ako naniniwala, yung mga batang yun nagpaputok at pumatay ng mga tao, sumabog na yun dahil ang tindi ng kanilang pinagdadaanan. Nakita niyo yung isa, sabi niya, binubuli kasi ako sa gupit ko. Kaya kayo pag nakita kayo ng ganong gupit, huwag kayong mambubuli. Baka may dalang revolver yan, bariling kayo. Wag. Ganun yung gupit niya, di ba? Marami pa sa Facebook, mga kapatid, nakakatuwa. Kamukha yata ni Diwata daw. Kaya huwag kayong mambubuli. Wala nag-i-amen. See? Diyan tayo niyayain ng kaaway, mga kapatid, internally. Ano ba? Ang naging problema rito? Yung doctrine ng Nicolaitans. Well, Satan, mga kapatid, ito yung one of his strategies na ginagamit. Sino ang mga Nicolaitans? Actually, hindi talaga siya eksakto, pero maraming nagsasabi, yung Nicolaitans medyo debatable, pero sabi ng mga scholars, mga kapatid, ang mga Nicolaitans, ito po yung merong moral compromise. Sila yung nai-involve sa sexual immorality, sila yung mga nagpa-participate sa mga pagan feasts or pagan practices, sila, mga kapatid, yung nag-accommodate ng mga worldly culture. Yan yung mga alin? Yung mga paniniwala nila sa mga Nicolaitans. Kaya ganun kabigat. Church, nandyan tayo sa huling mga araw na yan. Lahat ng yan nakikita natin. Grabe, dati drugs ang pinakamataas na problema natin. Ngayon, AIDS na, mga kapatid. AIDS na. See? Kahit ang mga bata nakausap ko, pinupromote o sinasabi nila at lumalabas sa bibig nila, hindi, basta safe sex, basta okay yon, walang problema. Kahit hindi kayo kahit di pa mag-asawa, kahit mag-boyfriend pa lang, okay yon. Ganon ang trending ngayon, mga kapatid. Kasi mas iniintindi nila ng AIDS, hindi yung kasalanang makaka-impyerno. Yung AIDS, katawan mo lang sisirain nun. Pero yung gagawin mong karumal-dumal sa harapan ng Diyos, yun yung nakaka-impyerno. Yun yung turo ng Biblia na wag mong gawin. Naintindihan ninyo? Kaya delikado, pero nandito na tayo sa sitwasyon ngayon. Ilan sa atin ang uma-idol pa sa maraming mga tao? Ano sabi ng Lord sa kanila? I hate it. Galit ako sa bagay na iyan. Well, mahal natin ang mga sinners, pero hindi natin mahal ang kanilang mga ginagawa.
Nakita ko yung isang post. Sabi doon ng post yung sa LGBT, sumisigaw sila, mga kapatid. At sabi ng post, tao din kami. Dapat nyo kaming mahalin. So, pinopromote nila yung pag-ibig. Let's love one another. Minsan gagamit pa sila ng Word of God. See? Alam niyo po ibig sabihin nun? Hindi ko sinasabing mali. Ang totoo, may katotohanan sa kanilang sinasabi. Ang totoo nun, sumasampal pa sa atin ito eh. Alam niyo kung bakit? Madalas nababasa ko sa Facebook, kapag dumadating sa mga ganong sitwasyon, gaano nila binabanatan ang mga taong ito sa LGBT. Pero walang nagtataas ng banner ng pagsisisi o magsisi kayo na doon lalapit sa mga corrupt officials. Bakit sila lang yung tinutumbok? Yan yung naging question ngayon ng mga taong nasa LGBT. Bakit kami? Bakit kami lang ang gusto nyo magsisi? Dapat lahat tayo. It sounds good. Hindi ko sila tinataas. Ang simpleng sinasabi ko, mga kapatid, lahat tayo makasalanan at ayaw ng Diyos yung ginagawa nating kasalanan at gusto ng ating Panginoon. Manumbalik tayong lahat sa Kanya. Amen? Minsan, ang galing natin mamuna sa ating kapwa. Ang galing natin, mga kapatid, makakita ng mali sa ating mga kapwa. Pero yung mga mali natin, di natin nakikita. Madali tayong makakita ng hindi maganda sa kanya. Kapag siya'y nagkamali, para bagang wala ng tamang ginawa minsan ng mga tao sa paligid natin. Church, tandaan ninyo, tayo rin po'y makasalanan. Wala tayo sa sitwasyon o wala tayo sa otoridad na tayo ang huhusga sa kanila, mga kapatid. We are just here to preach the gospel and let the Holy Spirit talk to their heart, mga kapatid, para sila'y manumbalik sa ating Panginoon. Oo, minsan naaasar tayo dahil napakadaming mayayabang, napakadaming maaangas. Pero nung gagawin mo, hindi sinira ni Satanas ang labas, sinira niya ang loob ng tao. Kaya sino pa, mga kapatid, ang sasabihin natin, okay, lahat tayo merong diferensya. Ang mahalaga dito sa atin, mga kapatid, naintindihan natin at natutunan natin ang alin, ang katotohanan. Kaya tayo naman ay nandito, nagpaparating sa kanila na kung paano tayong binago ng Diyos, may pag-asa din sila na kaya silang baguhin ng ating Panginoon. Amen! Sana nandun tayo sa estado, mga kapatid, na alin, na hindi natin kagalitan ng mga taong ito, kundi mahalin natin sila kagaya ng pagmahal ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. Noong nakita ng Lord, mga kapatid, ang babae, at nakita ng mga taong babae na nangangalunya, sabi ng mga tao, babatuhin sila dahil yun yung utos ni Moses, sa batas ni Moses. Ano sabi ng Panginoon? Sino sa inyo walang kasalanan, siya yung unang bumato? Nag-alisan po sila. Dahil lahat makasalanan. Ano sabi ng Panginoon? Ako rin, hindi kita ikukundina. Pero sabi ng Lord, mga kapatid, sige, humayo ka na at huwag ka nang magkakasala. Church, dalawang bagay. Hindi mababago ang puso ng tao pag wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Pangalawa, hindi mababago ang puso din ng tao, mga kapatid, kapag nakikita ng tao sa atin mismo na tayo ang kanilang nagiging katitisuran. Naging compromise itong Pergamos na simbahan na ito, mga kapatid. Bagamat nasa gitna sila ng persecution, nasa gitna sila, nagtatagumpay po sila. Kaya lang, ang problema sa kanila, they have the doctrine of the Nicolaitans. See? Ingat po tayo. Ito lang ko sinasabi, especially sa mga kabataan. Ingat kayo sa inyong mga pinapatugtog. Ingat kayo sa inyong mga tinitiktok. Kasi yung TikTok ng TikTok eh. Mag-subscribe na lang kayo para kumita pa tayo. Kung mag-TikTok kayo, i-promote nyo ang Panginoon. O, tingnan mo, wala nag-amen. Pag sinabi ko wala nag-amen, mag-amen. The eighth thing, mga kapatid, is the deep theological meaning. The danger is not the persecution, but a compromise. See, the church here remain alive under persecution. Mabigat yung kanilang dinanas. But the problem, yung compromise.
Ang sabi ni James, the friendship of this world is enmity with God. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Tandaan niyo po ito lagi mga kapatid. Hindi natin kaibigan ng sanlibutan. Madidisgrasya ka. Okay? May nawakan kaming case. Parehas bago sa school. Ang naging problema mga kapatid, ito naging problema. Hindi sila magkakilala, doon sila nagkakilala. Yung isa nakita namin medyo talagang, sabihin na natin, talagang medyo siguro problemado sa buhay. Yung isa medyo matino, nahawa. Nagaroon tuloy ng problema, ayun, nadamay po siya. Church, sabihin na natin, mga kapatid, na may mga kaibigan kayo sa mundo. Sa sanlibutan. Pero tandaan ninyo, lagyan nyo lagi ng boundary. May mga bagay sa mundong ito na hindi talaga para sa atin. Makinig kayo ha, pati kayo mga kabataan. May mga bagay sa mundong ito na hindi talaga para sa atin. Minsan tatrabaho ka, andun sila nagpa-party, nagiinuman, nagkakasiyahan. Hindi para sa Kristiyano yun, mga kapatid, huwag ka sumali. Naintindihan ninyo? Minsan may mga ganong Kristiyano, okay. No, it's not. Tayuan mo ang pananampalataya mo. Diba sabi ko nga sa inyo, yung kaibigan ko, sabi niya, lahat na nakilala ko mga religious man, medyo kakaiba ka, sabi sa akin. Bakit? Kasi marami siyang kaibigan, pero lahat ng kaibigan yung mga religious, kainuman niya. So, nung nag-party kami, nung nag-reunion kami, tinitingnan niya pala ako. Tinitingnan niya talaga. Inoobserbahan niya ako. Tinitingnan niya kung iinom ako. Uminom naman ako, mga kapatid, tubig. Siyempre, kumakain, nauhaw ako. Tapos nag-usap kami, nag-usap. Sabi ko, hindi pwede talaga eh. Alam mo, sabi ng Proverbs, pag mapula yung alak, huwag mong titignan. Ano kulay ng red horse? Hindi ko alam. Ano ba kulay ng red horse? Red ba? Ba't red horse? Dapat red. Red wine, red talaga. White wine, white. Ilang kasal na po napuntahan ko. Mga Christian wedding, mga kapatid. Minsan ang pinauuwing binibigay sa amin, alak. Alak. Ayan, ilang alak yung nasa bahay na. Giinuman kami nito eh. De joke lang. Tinapon niya. Pinalitan niya ng tubig. See, wag. Hindi ka naman mamamatay pag di ka uminom nun eh. Amen? Baka mahawili ka pa, yun yung delikado. Ingat na po tayo mga kapatid. Hindi lahat ng ginagawa nila gagawin mo rin. Minsan yung pananalita, nahahawa tayo, wag. Yung style nila, yung uso sa kanila, wag. Church, wag natin i-compromise yung atin pong mga pananampalataya. Amen? Kristiyano po tayo at yun yung hinahanap ng ating Panginoon. Pangalawa, the truth is not negotiable. Truth cannot be negotiated. Ang katotohanan. Bakit? Kasi may mga false teachings na nagsisimula lang yan sa maliit. Uy, pwede na yan. Diba? Naalala niyo yung kwento ko dati? Ito totoo ito ha. Minsan dati tayo, wag kayong magagalit ha. Pero ito totoo. Magaling na ba Sister Luisa? Pag-pray natin, nahihilo yun. Ano ba yun? Naglilihi? Ano ba Sister Luisa? Wala. Hindi, wala namang asawa yun. Tsaka matanda na yun. Pag-pray natin, nabagsak siya dyan nung nakaraan eh. Medyo nahilo. Na-chat ko naman yung kinukumusta ko. See? Minsan yung mga simpleng kasalanan na akala mo'y simple, hindi mo yun papansinin kapag nakakita ka ng isang Kristiyano o ibang tao na mas makasalanan. Sasabihin mo, maliit lang naman ito eh. Siya nga eh. Di ba? Maliit lang naman ito eh. Siya nga eh. Ako naman nagbibigay. Hindi nga lang buong tithes. Ito nga, hindi nagbibigay ng tithes niya eh. Lakas pa kumain sa church. Nag-i-aircon pa yan lagi. See? Ano ibig sabihin nun? Lahat po'y nagsisimula sa maliit. Kapag hindi po natin yan naagapan, mga kapatid, magugulat ka, magiging prinsipyo mo na yan sa buhay. See? At maghahanap ka lagi ng mas mataas na kasalanan para yung kasalanan mo ay hindi mo makitang malaki o mataas. Sa Diyos, mga kapatid, walang maliit at walang malaking kasalanan. Ang pagsisinungaling katumbas ng pagpatay ng tao.
Ang pagsisinungaling, mga kapatid, kahit ang mga walang pananampalataya, kasing katumbas ng mangkukulam. Teka mo yung katabi mo. Pag nagsinungaling ka, alam mo kung ano katumbas. Ganyang katindi, sabi ng Revelation. Kaya mag-ingat po tayo. See? Eventually, makikita nyo yung worship nyo, nag-iiba. Ngayon ngayon, ang worship, pansinin ninyo, nagiging entertainment. Wag. Ang worship para bagang hindi na nakasentro sa Lord. Naghahanap sila ng mga artist na magagaling na mahuhusay. Hindi ko nasabing masama o bawal yun. Maganda yun. Pero pag ikay nadadivert na sa ganung bagay, delikado yun. See? Ang worship laging nakatuon sa ating Panginoon. We have to maintain that principle. I came here to worship God. Regardless na kung ano pa mangyari, regardless kung anong sitwasyon, basta ako, sasamba ako sa Lord. Kahit hindi magaling ang song leader namin. Sila nagpa-practice dito, mga musician nagpa-practice. Well, so far, medyo mahuhusay na rin sila, mga kapatid. Unlike before, nag-aaral-aral sila. Pero kung hindi sila magaling, ihinto ka na lang ba? No, it's not. Amen? Yung moralidad ng tao ngayon, bumagsak, grabe. Anong moralidad meron pa ang paligid? Wala na. Ano pa, mga kapatid? Ang doktrina na hawak natin, ang mga turo na hawak natin, pinapalitan na ng iba't ibang mga filosofiya ng mga kilalang tao. Tayo naman nahahawak. But the problem, mga kapatid, yung last part, ito yung pinakamabigat, yung identity natin napapalitan na. Tandaan mo, ang identity natin, Kristiyano. Nakadugtong ka sa pangalan ni Kristo, kaya Kristiyano. Wag na wag mong aalisin yung salitang yan, mga kapatid, sa buhay mo. Amen? Holiness matter. Dapat lagi tayong nagpapakabanal. Ang grasya kahit kailan, hindi siya nagsasabing excuse ka sa kasalanan. Dahil ang Diyos mahabagin. No, it's not. In fact, sabi ng Romans yan, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Sabi mga kapatid ni Apostol Pablo, ano? Sabi niya ganon, sasabihin ko, magpapatuloy baga ako sa kasalanan para ang biyaya ng Lord ay sumagana? Para ang grasya ng Lord sumagana? No, it's not. Ang grasya ng Lord hindi sa atin nagtuturo na gumawa ka ng kasalanan dahil patatawarin ka. Ang grasya ng Lord nagtuturo na umiwas ka sa kasalanan dahil ikaw ay bagong nilalang na. Holiness matters. Church, lagi tayong tumindig sa kabanalan. Ayusin nyo, mga babae, ang damit ninyo. Ayusin yung pananalita, mga lalaki. Ayusin natin ang pakikitungo. Hebrew chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Seeing this holy God, and one of the requirements to see this holy God is to live with holy life, to be a holy servant of the living God. Sumunod ka sa kapayapaan at sa kabanalan. Church, wake up. Huwag kayong makornihan. Dahil nagpapakabanal tayo at sinasabi ng sanlibutan, banal-banalan. No, it's not. Tayo, mga kapatid, dapat talagang mabuhay sa kabanalan. Dapat tayong mabuhay sa kalinisan. Dahil ang babalikan ng Lord, mga kapatid, ang alin? Ang kanyang mga banal. Amen? Huwag kayong mahihiya na ipangalandakan sa sanlibutan na kayo'y Kristiyano. Huwag kayong mahihiya na kayo yung naiiba sa inyong grupo dahil kayo'y Kristiyano. Kung lahat sila'y mali ang ginagawa, manatili ka pa rin sa tama ang iyong ginagawa. Panatilihin natin ang holiness sa ating buhay. Amen? Yan ang naging problema sa Pergamos. They were victorious. But at the end of the day, ito yung mga naging compromise sa kanila. The fourth one, that Christ walks among His churches. Always think of it. Sabi ng Panginoon doon sa umpisa, di ba? Kilala ko kayo. Alam ko ginagawa ninyo. Kilala ko kayo.
ito yung maganda lagi sa Panginoon dahil Church of God tayo ng Lord. Alam ng Panginoon kung paano ka nabubuhay. Alam ng Panginoon ano yung pinagdaraanan mo, tinitiis mo. Alam ng Panginoon na may mga bagay na kailangan mong itolerate. May mga bagay na kailangan mong palampasin din. Alam ng Lord ang sitwasyon mo. Huwag kang malulungkot dahil sa pagkakaalam ng Lord sa mga bagay na yan. Sinasamahan ka ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Ilan sa atin dito baka na-disgrasya na. Pero buhay ka pa. Alam niyo yung lindol, mga kapatid, yung sa Venezuela, nagalaw ang port line daw ng Pilipinas. Venezuela, lapit lang sa atin yun eh. Venezuela, Caloocan, Malabon, Quezon City. Dikit lang. Tapos yung iba parang petix, pero lumindol na sa Venezuela. Oh. Isang tumbling na lang. Sabi talaga gumalaw. Ang lindol na inaasahan sa atin, 8. Magnitude 8. Sabi nga nila hanggang 8.4. Hindi ko alam kung paano itong church. Alam niyo ba poste nito, mga kapatid? Poste-postehan lang ito nung ginawa namin. May maitayo lang talaga tayo. Kaya pag yung second floor natin ito, gagawa ulit tayong panibagong poste. Sana bago lumindol, mga kapatid, napapagawa na natin itong second floor. At yung matibay, yung tipong naka-spring, yung pag lumindol, sumusunod lang siya. Yung sa Japan, meron yung may ball yun sa ilalim. Kaya lang, mahal yun. Pero yung prayer natin, see? Tipong, Lord, bago man lang lumindol, mapa-second floor natin ito. Mapa-second. Kaya lang, paano natin papa-second floor? Hindi pa tayo umaapaw dito. Pag nakita ng Lord, umaapaw na tayo at marami ng mga hindi nakakaupo. That's the time, baka sabihin na, pwede na to, lakihan na natin yung church ninyo. Tingnan mo? Pag nakita ng Lord, nagsosolve na tayo. See? Church, kasama natin ng Lord, wag kayong matatakot. Ito'y diretsahan ng salita. Wala ka dapat ikatakot. Kung meron kang dapat ikatakot, mga kapatid, yung ikaw ay mawala sa Panginoon. Ako, minsan may mga Kristiyano, nag-iisip, hindi ba silang tatakot pag di silang sisimba paglinggo? Yan, inuusapan namin ni Brother Ferdy minsan eh. Sabi, hindi ko kaya talaga. May mga Kristiyano, minsan may mga leader pa. Aalis sila paglinggo, pipiliin nilang pumunta sa ganito paglinggo. Church, mag-ingat kayo. Kundi sana habang gano'n, nakapokus ka pa rin. Wala ka minsan magagawa. Ang gawin mo, mag-online ka pa rin. Kung bumabiyahe ka, tignan mo pa rin. May mga time talaga eh. May mga gano'n. Pero dapat yung puso pa rin natin nandun sa Panginoon. Naintindihan niyo po? And the ninth one, mga kapatid, is the word repentance. Ang sabi ng Lord, repent. At iba, lagay mo sa susunod. Doon sa salita. Ito sabi ng Panginoon. Nasang verse na tayo? 16? Tingnan mo 16. Repent, or else I will come unto thee quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. See? Ano sabi ng Panginoon? Repent. Hindi niya sinabing magpakayaman kayo. Hindi niya sinabing galingan niyo sa program. Hindi niya sinabi make more money. Hindi niya sinabi mag-tithes kayo lahat. Hindi niya sinabi galingan niyo sa worship. See? Direkta ang recommendation ng ating Panginoon sa kanila. It was a direct command. Repent. Walang kaabog-abog. Sinabi yun ng Lord. Church, ito yung hinahanap ng Lord sa bawat Kristiyano. Hindi niya hinahanap yung alibay o katuwiran natin. Alam ng Lord. See, maraming mga Kristiyano ganyan pa eh. Nagkamali na, ang dami pang kinakatuwiran sa Panginoon. Lord, kasi ganito eh. Alam mo, Pastor, kaya hindi ako, kasi ganito yan eh. Church, hindi yun ang gustong marinig ng Diyos. Ang gustong marinig ng Lord, magsisi tayo, lumapit tayo, manumbalik tayo sa Kanya. Marami sa atin, mga kapatid, kinukumpara pa, naghahanap pa tayo ng katuwiran. Lahat ng alibay na yan, mga kapatid, basura lang yan sa harap ng Lord. Ang pinakamagandang gustong marinig ng ating Panginoon, manumpalik tayo na may pagsisisi sa harapan niya dahil yan ang magliligtas sa iyo. Pag hindi natin nakikita yung salitang yan, hindi natin napapamuhay, kapatid, madedelikado tayo. Ang Panginoon, sinlapit lang ng isang dalangin, tandaan ninyo. May pangako siya sa 1 John chapter 1, verse 9. If you confess your sins with all of your heart, sabi ng Panginoon, matuwid akong patatawarin kita. See? He is righteous.
Minsan may mga taong nilalapitan tayo kapag tayo nagkakamali. Yung pagpapatawad nila, minsan pakitang tao lang. Pero sa Lord, mga kapatid, hindi. Isang tapat na puso. Ang sasabihin niya, anak, pinapatawad kita at wag ka na magkakasalang muli. Tingnan nyo, pagkatapos ng repentance, may binigay ang ating Panginoon. At ibal sa last part, yung hidden manna. Verse 17. Ano yung verse 17? Lagay mo. See? Kaya sabi, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, to him that overcometh. The first one is, I will give of the hidden manna. Makinig, sabi ng Bible, ang totoo nun, lahat sa Revelation, sulat niya sa iglesia, he that hath an ear, yung may tenga, makinig tayo. Let's focus on the Word of God. Kung ano sinasabi ng Panginoon, ng Espiritu niya sa bawat isa sa atin. Ano yung una? Sa mga magtatagumpay. So it was given that every one of us may mga battle sa buhay. Pero sino yung bibigyan ng ating Panginoon? Yung mga nag-overcome. Yung mga nagtagumpay. May battle ka. Totoo naman yun eh. Ang ilan pinansyal, ang iba emosyonal. Ang iba sa kanilang mga sarili. Lahat ng yan, nilalapanan natin araw-araw. But here it comes the Word of God telling to us, anak, kaya mo yan. Hindi kita iiwan. At ang sabi niya sa pangalawa, merong tagumpay at pag magtatagumpay ka, bibigyan kita ng hidden manna. Hindi niya lang sinabi, okay na yan, nagtagumpay ka, sapat na yan. No, it's not. Ano sinabi ng Lord? Merong kaakibat na biyaya ang iyong pagtatagumpay. Alam mo yung hidden manna? Ginamit yan sa wilderness ni Lord sa chapter 16. Nagpaulan ng Lord ng mana, tinapay, kumain po sila. Pero hindi naman yun yung literal na ibibigay ng Lord, nakakain ka ng tinapay. But the point here, yung mana na sinasabi doon, yun yung nag-sustain sa Israel sa wilderness, sa panahon na sila'y pagod, gutom, sa panahon na wala silang masusulingan, sa panahon na wala silang makakain, ang Lord ang nag-sustain sa kanila. Church, this is the provision of God. Ituloy mo lang yung laban at magtagumpay ka. Ang Diyos ang magsusustain sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Huwag kang matakot. May hidden manna. Meron tayo, mga kapatid, mula sa ating Panginoon. Kaya iba natatakot, inuuna mo yung ganito. No, unahin mo ang Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all this manna shall be added unto you. Don't be afraid, serving the Lord our God. Amen. And at the end of the day, the Lord Himself is the true living bread. Yung makasama natin ng Lord sa mga sitwasyong hindi mo na maintindihan, yan yung pinakamasarap. See? Binubusog tayo ng kanyang presensya at ng kanyang mga salita. Ang gusto lang ng Lord, lumaban ka at magtatagumpay ka. Pagkatapos nun, mga kapatid, hindi niya lang ipoprovide ang mga kailangan mo. Siya mismo, mga kapatid, ang sarili niya, ang presensya niya, ipaparanas niya sa inyo. Sabi ng Moses, Lord, pupunta kami doon sa kabilang ibayo, pero wala ka naman. Wag na lang, dito na lang kami sa wilderness. Mahalaga, kasama ka namin. Yan yung pinakamatalinong desisyon na dapat yung makita. Church, listen. Sabi ng Moses yun, sana ganun din tayo. Lord, kikita nga ako. Lord, mapapagbigyan ko nga kaibigan ko. Pero kung wala ka naman lahat ng yun, wala rin. Dito na lang ako. See? Dito na lang ako. Nandito ako sa church, kapiling kita, kasama kita, pinapalakas mo ko. May dadaanan ako sa isang linggong darating. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi natin alam. Nag-preach na ako noong Sunday, hindi natin alam yung mabigat na dumaan sa atin. Itong previous week na ito, ilan ang pinatay, ilan ang trending, may lindol. Church, hindi ko alam kung anong dadaanan uli natin ngayon. Pero ang mahalaga, mga kapatid, inuna mo ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos sa paglalakbay mo ngayon. See? There is a spiritual nourishment. There a fellowship with the Lord Jesus Christ. Yan yung pinakamahalagang bagay na dapat mong maintindihan.
Kasama mo ang Lord, bubusugin ka ng Panginoon, ka-fellowship mo ang Lord. And there is an eternal satisfaction. Dito sa mundo, wala po ditong satisfaction kahit anong makuha mo, kahit anong matanggap mo dito. Sabi yan, di ba, ni Jack Higgins, kung natatandaan nyo? Somebody asked him, ano yung bagay na meron ka ngayon na dapat nalaman mo nung ikay bata pa? Sabi niya, sana may nagsabi sa akin na kapag narating ko yung tugatog, narating ko yung tuktok, wala palang naroon. I wish that somebody told me that when you get to the top, there's nothing there. Walang satisfaction kahit anong makuha mo. Ang cellphone, mga kapatid, laging napapalitan ng bago. Ang mata natin walang kabusugan. Kahit ilang mga destinasyong, anong tawag dito, yung mga beach, yung mga ilog, gusto mong paliguan, yung mga tanawin na gusto mong makita, hindi ka pa rin masasatisfy. Walang kabusugan ang tao sa mundong ito. Dahil ang kabusugan natin, mga kapatid, ay nasa Panginoong Jesucristo. Once na makilala mo siya, matagpuan mo siya, once na ma-experience mo siya, yan yung eternal satisfaction. Name it. The first Superman, mga kapatid, ang dami niyang pera, Christopher Reeve. Dami niyang tinatangkilik, gwapo siya, pero para siyang nakatanaw lang sa kawalan. Anong kinakain niya nung sa kanyang dulong mga buhay na? Crackers na lang at gatas. Sa dami niyang pera, walang bagay na makapag-sustain sa kanya. See? Michael Jackson, bago siya namatay, sikat na sikat, bilyonaryo, mga kapatid, hanggang ngayon, kinikilala siya. He wished to live 150 years, kaya nag-rent siya ng mga doctors, ng mga titingin sa kanyang sarili, ng mga nutritionist. Lahat ng iyon, ginawa niya, pero tinanggal ng Lord ang 100 gusto niya. Ginawa lang, mga kapatid, 50 ang buhay niya. 150 gusto mo, sabi ng Lord, hindi ako ang masusunod. See? Narating nila yung pinakamatataas na mga bagay na gusto ng mga tao. Pero pagdating nila, mga kapatid, sabi nila, wala pala ang lahat ng ito. Walang satisfaction sa buhay na ito, kapatid. Maniwala ka. Sinabi ko yan sa mga estudyante ko, mag-aaral kayong maigi, pero hindi ang pag-aaral ang magdidikta sa inyo kung sino kayo. Kahit makakuha kayo ng mataas na grade, hindi kayo masasatisfy at lagi lang kayo maghahanap. See? Hanggat hindi tayo nakakarating sa Diyos, walang eternal satisfaction sa ating buhay. Yes, totoo yun. Meron ka namang malalasap kahit papaano. Pero ang tanong, tatagal ba yan? No, it's not. Mapapagod ka lang. Mapapagod. At andyan na maraming mga tao. Yun na nga eh. Alam na natin ito at maraming mga Kristiyano alam na ito. Pero bakit hindi tayo bumabalik sa simulain ng mga aral? See? And the faithfulness of God's provision, kaya niyang ibigay po sa atin yun. Yan yung mana. Tandaan ninyo, ang tao, pag nangako po siya, pwedeng mawala, pwedeng mabali, pwedeng mapako. Pero kahit kailan ang ating Panginoong Diyos, pag siya ang nangako ng provision, tapat ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sa edad kong ito, mga kapatid, di ko alam kung paano pang binuksan ng Lord ang pagpapala. Binigyan niya ako ng trabaho. Di ba? Binigyan niya ako, mga kapatid, ng kahit papaano na pagkakitaan. See? Hindi kasing bigat ng dating tinatrabaho ko. Walang nakakaalam. Ni hindi ko nga gustong mag-teacher eh. Ni hindi ko gustong magturo sa mga ganong klaseng mga tao. Pero dahil ang Diyos ang nasusunod at kalooban niyang masusunod, alam niya kung saan kanya ilalagay, mga kapatid. Huwag kang mag-alala kung nakakadanas ka ng pinakamabibigat na sitwasyon. Tandaan mo, magtapat ka lang, ang Panginoon hindi mauubusan ng probisyon sa buhay mo. Another thing is the white stone. Christ promised these people a white stone. Ang white stone during their time ay ginagamit sa ilang mga bagay. The first one, sa isang kaso, kapag ang isang akusado ay sasampa sa korte at siya ay maa-acquit, sasabihin sa kanya, walang sala, binibigyan sila noon ng white stone. Sa ancient court, ginagamit po yan. At ang ibig sabihin niyan, you are not guilty. Church, listen very carefully. That white stone is very important to symbolize what the Lord Jesus Christ did to us.
every believers were justified through the blood of the living God. Yun yung sinasabi dito na kapag ikaw ay nagtatagumpay, makikita mo na anuman ang ginawa mong kasalanan, inakwit ka na ng ating Panginoon. Ang kaaway, wala na siyang karapatan para akusahan ka dahil pinalaya ka na ng Lord at sinabi sa iyo, you are not guilty. Church, listen, si Lord mismo ang kumuha niyan nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y nandoon na sa tuktok ng kahoy na iyon, mga kapatid, lahat ng kasalanan na pwedeng ibato sa atin ng kaaway, lahat ng pinakamasasakit na pwedeng ibigay sa atin ng kaaway, sabi ng Panginoon, hindi, sa akin na yan, ipinako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinasabi ng Diyos sa iyo, meron kang puting bato, you are not guilty, you are acquitted. Church, hindi mo na dapat babalik-balikan yung mga bagay na iyon. Pinawalang sala tayo ng ating Panginoon. Romans chapter 8 verse 1, now there is no condemnation to them who are in the Lord Jesus Christ. Wala na. Kaya pag may huhusga sa iyo, isipin mo lagi to, acquitted ka na. Amen? Hindi ka guilty. Amen? Another thing, when it comes to Whitestone, it was an invitation. Ang Whitestone, ginagamit po sa kanila, mga kapatid, it's a token for a banquet or banquet. Kapag merong mga piyesta o handaan o birthday o kasalan, ang mga imbitasyon nun, binibigyan po nila Whitestone. See? Whitestone. Sa atin, mga card ang binibigay. Nung kami inimbitahan kahapon, nung anniversary, nung mag-asawa si Brother Alan, may card pero nakalagay na lang sa cellphone. Chinat niya, binigay niya, okay na iyon. Sa kanila, mga kapatid, Whitestone. Tapos may invitation po doon. I don't know kung naka-engrave doon, but ang mahalaga doon, merong Whitestone. Church, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Kung bakit tayo merong Whitestone. Dahil ang bawat mananampalataya, mga kapatid, ay binigyan ng imbitasyon. Saan? Doon sa eternal marriage supper of the Lamb. Ikakasal ang iglesia pagdating ng araw. Church, may Whitestone ka. Huwag mong itapon. Imbitasyon mo yan sa kasalan sa langit, mga kapatid. Huwag mo sayangin ang biyayang binigay sa iyo ng Lord. Pakaingatan mo yung kaligtasan na meron ka. Sinong sinabi sa iyong acquitted ka na? Hindi sinabi ng Lord, stop. Hindi. Ang ginawa pa ng Panginoon, inimbitahan ka para makaakyat ka sa kasalan. At ang maganda doon, ang Lord at ang church ang ikakasal. Ikaw yun, kapatid. Amen? Kaya gusto ng Lord maging maayos tayo. Dahil lahat ng ikakasal, mga kapatid, kagaya nakita ko kahapon, nag-ayos siya, naglinis siya, nagpaganda siya. Maganda dapat. Diba? Walang kulubot, walang batik, walang kahit anong dapat maipintas. Kaya pag ako nagkakasal, sinasabi ko, ikaw ang pinakabida, kayo ang pinakabida sa mga oras na ito. Walang mas maganda, walang mas pogi, kundi ko yung dalawa lang. Ganon dapat ang Kristiyanong ikakasal. Pagharap mo sa Lord, wala ka dapat kulubot. Walang nag-amen. Maraming may kulubot. See? Lagyan mo na yan ang chinchanso ngayon para hindi kumulubot. See? Iwasan mo na. Walang batik dapat. Dapat manatili tayong tapat. At ang pangatlo, when it comes to Whitestone, ginagamit naman yan ng mga atleta para tumanggap po sila. It's a symbol of honor. Kapag isang tao, isang atleta, nanalo po siya sa competition, tatanggap po siya ng Whitestone. Sinisimbolo po yun ng matinding parangal. Church, yan yung ginawa sa atin ng Lord. Not just that God invited us to the marriage supper of the Lamb, but also God gave us honor. Imagine niyo, mga kapatid, those who became faithful and remain faithful sa ating Panginoon, yan yung ino-honor ng ating Panginoon. Maniwala ka. Pagdating nung araw, mga kapatid, ipagmamalaki ka ng Diyos. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, kahit umuulan, itong anak ko, nagsisimba ito. Tingnan mo, 4 lang ang nag-amen. See? Si King, tulog. Minsan, pag may mga tagas dyan, hirap na hirap din yung batang yun. Sa madaling araw, linilinis niya para makapag-church tayo na maayos. Ang panalangin ko lang lagi, wag uulan ng umaga kasi lalabas dyan yung tubig. May tumatagas dyan.
See? Church, lahat ng ginawa mo sa Diyos, tandaan mo. Lahat ng ginawa mo, hindi niya palalampasin yan. Merong kaakibat na biyaya yan. Ipagmamalaki ka ng Diyos pagdating ng araw. Sa harapan ng kanyang mga nilalang, sa harapan ng kanyang mga anghel. See? Sa Hebrew, sinabi yan ng ating Panginoon. May mga saksi na tumitingin sa mga karera po natin. May mga nag-cheer sa atin. Sa umaga pa lang, may mga anghel nagsasabi, bangon na, bangon na. Sa church ka na lang matulog. Pinapagising ka na, diretso ka na sa church, tuloy. Sasabihin mo, Lord, pagod ako dahil galing ako sa trabaho, pero pipiliin pa rin kita. Sasabihin mo, Lord, ang bigat ng katawan ko, may sakit ako, pero pipiliin pa rin kita, Panginoon. Na Lord, medyo kapos ako, pero pipiliin pa rin kita. Yan ang mga pananampalatayang ino-honor ng ating Diyos na buhay. Yan. See? A new name is the last one. There is a new identity. There is a personal relationship from the Lord. And the last one is a complete transformation from the Lord Jesus Christ. Church, wake up. Malapit na po ang pagbabalik ng Lord. Sana man lang tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, huwag natin i-compromise yung atin pong mga pananampalataya. Konti na lang po ang panahon. Matatapos na ngayon June eh. Naisip niyo ba yon? Next week, July na. Yung iba sa inyo, dati namumroblema pa na, uy, pasukan na, pasukan na. Ngayon, di mo nararamdaman, pumapasok ka na. Matatapos na po yung June. Mabilis na lang po ang panahon, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga pagpapagal, lahat ng mga dinadanas nating hirap, matatapos din to, mga kapatid. Isang araw, maniwala kayo, pagharap natin sa Diyos. Lahat ng mga iniyak mo, lahat ng mga pinanalangin mo, makikita mo lahat. At doon ako excited. Yun yung inaabangan ko, Lord. Yun yung inaabangan ko sa Panginoon. No eye hath seen, no ear hath heard, no mind can utter what the Lord hath prepared unto us. Church, malapit na po ang pagbabalik ng Lord. Sana hindi lang ito maging warning sa atin, kundi maging excitement sa atin na kahit na anong mangyari, wala na sanang bibitiw. Huwag mo nang i-compromise ang iyong pananampalataya. Konti na lang, maniwala ka. Konting-konti na lang. Hindi natin alam. Sabi ng ibang mga scholars, it's either 2033, 2030. Wala na talaga. Wala nang hulang hindi natutupad eh. Inaantay na lang talaga paglutang ni Antikristo. Yun na lang. Wala na. Prepared na po lahat, mga kapatid. Prepared na. Kaya tayo sana, maging prepared na rin tayo, mga kapatid. Laliman na po natin ang ating paglilingkod. Sana nakatulong po ito sa inyo, yung pangangaral na ito, mga kapatid. Huwag tayo maging Pergamos na iglesia na makompromise. Kunin natin yung mga magagandang halimbawa po sa kanila. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. This is the time, mga kapatid, na magpursige tayo. Mag-aral, magpakalalim, magpagamit sa Panginoon. Amen. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Lalapit tayo sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba. Sa mga pagkakataong ito, tayo pumipiling at tayo puyuko at tayo personal na nangyayari sa ating Panginoon. Lahat po tayo, mga kapatid, o Diyos na makapangyarihan. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyo lahat. Lumalapit po kami, Panginoon, na humihingi ng iyong bawat awag. Maraming panahon kami nagtatagumpay, kaya naman, huwag nagpo-compromise kami sa aming pananampalataya. Akala namin okay lang. Akala namin, Panginoon, ganun-ganun lang yun. Pero ngayon, intindihan natin, Lord. Kaya salamat sa binigay niyo pong mensahe. At dalangin ko, Panginoon, bawat isa po sa amin na maging matibay po kami. Ano man ang hamon na
mabibigat ng mga situation. But I'm praying, Lord, as you promise victory, meron kang binigay sa amin tagumpay. I'm just praying, Lord, for these people, for your people, Lord, na manatili po kami, Panginoon, na nagtatapat po sa inyo. Because I believe faithfulness what matters. Faithfulness, Lord, and obedience what matters. Salamat po, Panginoon. Nahal po kami, Lord, muling po, Panginoon, nakawarin. Nagsisisi po kami sa mga kasalanan po ng Lord po natin. Bigyan po kami, Lord, ng panibagong buhay at pagkakaroon para mapagpipura kami. Dalay po, Lord, ang iglesia, pagtibayin na nakasisaw ng mga natin. Salamat po, Diyos. Hallelujah. 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 Pwede tayong manalangin, lumapit sa Panginoon. Tuloy natin mga kapatid, as we sing this song. Awit na natin ang Lord, mga kapatid, sa mga awit sa Lord. Salamat sa iyo, Diyos. Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita, habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa susubaybay.
sa yugto po ito, tayo po ay habang naghahanda ng ating mga ikaw at alay, ilalabang pong announcements sa Sunday po, July na. Ito po ang ating service, Wednesday po Bible Babad natin ng 7 p.m. Para sa prayer meeting ng 7 p.m. To give way sa atin pong mga ilang ipapagawa dito sa church mamaya, wala po muna tayong discipleship class. Ang ALS po natin ay ongoing po yung ating enrollment. So para po tayo ay makapag-enroll sa mga may makakilala na gusto pong sila ay makapagtapos at magkaroon ng diploma sa elementary and high school, junior high school in particular, approach nyo lang po si Ma'am Mariel para sa ating mga requirements. At sa mga susunod pong gawain ng mga nanay at tatay, visit lang po tayo sa ating mga group chat. Sa group chat nyo rin po makikita yung ating pong invitation from Multimedia Ministry para po sa pag-subscribe sa ating pong YouTube channel. So kagaya po na nabanggit natin Pastor kanina, suportahan po natin ang mga postings and invitation po ng ating MMM para po sa paglago ng ating pananampalataya. They have also launched the Daily Dose. Ito po ay daily posting ng Bible verses para po mas magpalakasan pa po tayo, hindi lang sa church, kundi po sa online platform. Gamitin po natin ito at i-maximize natin to strengthen our faith and to have continued fellowship with one another. Okay, so sa ating pong pangongolekta ng tithes and offering, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo para po tayo ay makakolekta ng ating mga ikapwa at alay para sa ating Panginoon. Para po sa mga gusto mag-commit sa ating tithes and offering, approach lang po ang ating mga ushers para mabigyan po kayo ng red envelopes at magawan po kayo ng official na commitment natin sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At ngayon on this juncture mga kapatid, ang atin naman po kokolektahin ay para po sa special offering sa mga kapatiran natin sa Sauyo. So as mentioned by our pastor kanina, sa ating pong gawain, sila po ay sa linggong ito, nagdaang linggo, nasunugan po ang kanilang area at nagpapasalamat tayo dahil hindi naman nadama yung panambahan sa Sauyo. Ngunit, unfortunately, marami pong mga kapatiran ang naapektuhan nito. Kaya anuman tulong mga kapatid, pinansyal, syempre isama natin sila palagi sa panalangin. But now we're collecting offering, special offering para sa kanilang mga kapatid. Malaya po tayong mag-abot, magbigay. Sabi nga nila, manakawang ka na, wag naman sana, wag ka lang masunugan. May purpose ang Panginoon kung bakit yun nangyari. And this time, we are extending our assistance to them. Pwede po tayong magkaloob. Dito po sa basket na nasa harap, doon po natin ilalagay ang ating special offering. Sa ating pong pagtatapos, tawagan ko po si Brother Amen para ipanalangin ang ating tithes and offering, special offering at ang kabuuan ng gawa. So, pray po tayo mga kapatid sa pagtatapos. Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa umagang to, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagpapala niyo, Panginoon, at pag-iingat sa buong buwan na to. Lord, pinapanalangin ko po ang tithes and offering, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat na nagbigay, Panginoon, at buksan niyo po ang malaking pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, itong special offering, Panginoon, para sa OU Church, ingatan niyo po sila, Panginoon. And Lord, pinapanalangin ko po ang mga
mga tao dito, Panginoon, na ingatan niyo po sa pag-uwi, Panginoon. At sa isang linggo po, Panginoon, ingatan niyo rin po sila, Lord, na hindi lang magkaroon ng normal na week, Lord. Magkaroon po sila ng godly and blessed week. And Lord, patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon. At sa mga hindi po namin sinasadya, Lord, patawarin niyo rin po kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.